Tayong mga Pilipino ay likas na mahilig sa pagkain. Mapa-fine dining man ito, fast food, turo-turo, o kaya naman lutong bahay. Basta pagdating sa pagkain, game ang mga Pinoy dyan. Pero, alam niyo ba na maaari tayong makatikim ng international cuisine sa presyong karinderya? Ako si Patricia Villarica at samahan niyo at paglakbayin natin ang ating mga panglasa dito sa Karinderya International Level. Ang karinderya ay isang lokal na kainan na nagtitinda ng mga lutong bahay. Kilala rin ito sa tawag na turo-turo kung saan ang mga customer ay itinuturo lamang ang pagkain gusto nila. Nagkaroon na din ng iba't ibang putahe ang hinahain sa mga karinderya gaya ng mga Japanese, Mediterranean, Chinese dishes na matatagpuan sa Tasty Dumplings at Korean na nasa Hanayo. Kadalasan, ang mga banyagang estudyante na naninirahan sa Pilipinas ay naghahanap ng pagkain na mula sa kani-kanilang bansa. Kilalanin natin ang purong Koreanang si Kim Yoon-young, mag-aaral ng English language sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Si Kim ay isinilang at lumaki sa Pilipinas kasama ang kanyang mga kapatid at mga magulang na misyonaryo. Mulat man sa kulturang Pilipino, naranasan rin ni Kim noong siya ay nasa elementarya na mamalagi ng 2 taon sa Korea upang mag-aral ng Korean language. Hindi rin magpapahuli ang Mang Toots Food House pagdating sa iba't ibang cuisine tulad ng Western, Mediterranean at Korean na patok sa mga mag-aaral. Titikman din ni Kim ang Korean beef na sariling bersyon ng Mang Toots. Bakit kaya hindi nagustuhan ni Kim ang Korean barbecue sa karinderyang Mang Toots Food House? Mga masasabi mo naman kung ano siya nakain mo. Yung kanina po diba natikman po yun yung Korean barbecue po na sinabi ko po na para talaga siyang Korean barbecue na gawa ng Korean. Pero dito po natikman ko siya, para po siyang barbecue na parang ginawa lang po ng dito sa Pilipinas. Parang parang hindi po siya mukhang Korean food, para lang po siyang adobo. Narito si Toots Vergara, ang may-ari ng Mang Toots Food House upang masagot ang ating tanong. Mina-adjust namin siya sa panlasa Pilipino at saka sa budget para sa Pilipino. Dahil hindi nagustuhan ni Kim ang Korean barbecue sa karinderyang Mang Toots Food House, dadalhin namin siya sa Hanayo, isang Korean restaurant. Ang Hanayo ay dinadayo ng mga estudyante dahil sa kanilang Korean cuisine, dessert at maging K-pop souvenir items. Susubukan ni Kim ang isa sa mga bestsellers ng Hanayo, ang Korean barbecue. Bakit kaya nagustuhan ni Kim ang putahe sa Hanayo? So, yung pinakain ka namin ng Korean barbecue, kamusta yung experience ko sa Hanayo? Parang magaya naman po talaga yung sauce. Yung ingredients siguro po ng Korea, parang kahit minsan po diba, kahit gagayahin nila, iba pa rin yung lasa. Pero stay ko po dito, okay naman po yung food niya, parang mukhang Korean talaga. Narito si Gloria Yu, ang may-ari ng Hanayo, upang sagutin ang ating tanong. Kung ano yung authentic, it has to be, it has to be offered as it is. May iba't ibang pamamaraan ang mga karinderya sa pag-ayos ng timpla ng pagkaing hinahain nila, mapa-Koreano man o Pilipino na putahe. Proud din po ako na yung Korean foods may nagugustuhan din ng mga Pilipino, tapos napapag-isipan din ng mga chef na yung Korean foods niluto nila at ibebenta nila dito sa Pilipinas. Tapos natutuwa din po ako na yung lasa ng Korean foods nakukuha din ng mga chef. Ang mga Pilipino at ang mga foreigner ay hindi nagkakalayo pagdating sa panlasa sa pagkain. Ika nga, ito ay isang journey patungo sa ibang bansa sa pamamagitan lamang ng pagkain.